Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Si Herodes mismo ang nagpahuli at nagpabilanggo kay Juan dahil sa kagustuhan ni Herodias. Ang babaeng ito ay pinakasalan at kinakasama ni Herodes bagamat ito'y asawa ng kapatid niyang si Felipe. Sapagkat laging sinasabi ni Juan kay Herodes, labag sa batas na kasamahin mo ang asawa ng iyong kapatid. At dahil dito, si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan at ibig niya itong ipapatay. Ngunit hindi niya ito magawa sapagkat alam niyang natatakot si Herodes kay Juan. Itinuturing ng hari na si Juan ay taong matuwid at banal. At sinisikap niyang huwag itong mapahamak. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan kahit labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Subalit nagkaroon din ng pagkakataon si Herodias na ipapatay si Juan nang sumapit ang kaarawan ni Herodes. Si Herodes ay nagpahanda ng malaking salo-salo at inanyayahan niya ang kanyang mga opisyal, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Nang pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw, labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin, kaya't sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo ang anumang nais mo at ibibigay ko sa iyo. Naipangako rin niya sa dalaga na ibibigay niya kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihingin. Kaya't lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, ano po ang hihingin ko? Ang ulo ni Juan na tagapagbautismo, sagot ng ina. Mabilis na nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari at sinabi niya, ang nais ko'y ibigay ninyo sa akin ngayon din, ang ulo ni Juan na tagapagbautismo na nakalagay sa isang pinggan. Labis na nalungkot ang hari, subalit dahil sa kanyang sumpang narinig ng mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang kawal na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod nga ang kawal at pinugutan niya ng ulo si Juan sa loob ng bilangguan. Inilagay niya ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome po sa ating Gospel in a Nutshell. Mga kapatid, sa ating Ebanghelyo ngayon, narinig natin ang nakapanlulumong kwento ng kamatayan ni San Juan Bautista. Siya yung tinig na sumisigaw sa ilang upang ihanda ang daraanan ng Panginoon. Isang propeta na hindi natakot magsabi ng totoo, kahit pa ang kaharap niya ay si Herodes. At dahil sa kanyang katapatan, siya ay pinugutan ng ulo, hindi dahil sa kasalanan, kundi dahil sa inggit, sa galit at kapritsyo ng kapangyarihan. Kung titingnan natin ang kwento, makikita natin ang ilang tauhan at kanilang pag-uugali. Una si Herodes, na nabighani at takot kay Juan. Alam niyang banal at matuwid ang taong ito, ngunit sa kabila ng kanyang paggalang, pinili niyang sundin ang kanyang kahinaan at takot sa opinyon ng iba. Ikalawa si Herodias, na puno ng galit at hinanakit. Sa halip na magbago dahil sa pangangaral ni Juan, mas pinili niyang ipapatay siya. Ikatlo, ang anak na babae na ginamit bilang kasangkapan ng kapritso, na sa isang sayaw ay naging dahilan ng isang pangakong walang kabagay-bagay. At panghuli, si Juan Bautista mismo, na nanatiling tapat sa katotohanan hanggang sa huli. Mga kapatid, ang kwento ni Juan ay kwento rin ng ating panahon. Ilang beses ba tayong tumahimik sa harap ng mali dahil ayaw nating mawala ang ating posisyon, dahil natatakot tayong husgahan, o dahil iniisip nating mas ligtas ang hindi makialam? Madali tayong matulad kay Herodes, na alam ang tama, ngunit hindi kayang panindigan.
Sa ating mga tahanan, trabaho at komunidad, minsan alam nating may mali, may katiwalian, may kasinungalingan, may pandaraya, pero nananatili tayong tahimik dahil mas pinili nating manatiling ligtas at walang gulo. Ngunit ang pananampalataya ay hindi tungkol sa pagiging ligtas, kundi tungkol sa pagiging tapat. Sa kabilang banda, may pagkakataon rin na tayo ay nagiging tulad ni Herodias. Kapag ang katotohanan ay nasasaktan, tayo, imbis na magbago, minsan nagagalit tayo sa nagsasabi nito. Mas madali tayong mainis sa taong nagsasabi ng mali natin kaysa humarap at magbago. Ganyan ang nangyari kay Herodias. Imbis na magsisi at magbalik loob, nag-ipon siya ng galit hanggang sa ipapatay si Juan. Ilang beses ba nating pinatay ang tinig ng konsensya dahil hindi ito komportable sa ating mga plano? At naroon din ang anak na babae. Siya ginamit at nagamit sa laro ng kapangyarihan. Maraming kabataan ngayon ang nagiging biktima ng ganito. Ginagamit ng lipunan, ng teknolohiya, ng maling impluwensya, ng kasakiman, ng matatanda. Imbis na hubugin sila sa katotohanan at pag-ibig, nagiging kasangkapan sila ng pansariling kapritso at kapangyarihan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, naroon si Juan Bautista. Tahimik ngunit matatag, takot ngunit matapat, nag-iisa ngunit hindi nagbago ng salita. Siya ang larawan ng tunay na propeta, handang mawala ang lahat alang-alang sa katotohanan. Ang kanyang buhay ay nagpapaalala sa atin na ang pananampalataya ay hindi palaging magdadala ng ginhawa. Minsan ito'y magdadala ng sakripisyo, minsan kahihiyan, at kung minsan kamatayan. Ngunit sa dulo, ito'y magdadala ng kaligtasan at kagalakan na walang kapantay. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ngayon ay nagtatanong sa atin, ano ang halaga ng katotohanan sa buhay ko? Handa ba akong ipaglaban ito kahit mahirap? O mas madali ba sa akin na manahimik, magbulag-bulagan, at sumama na lamang sa agos? Sa mata ng Diyos, ang tunay na Kristiyano ay hindi ang taong ligtas, kundi ang taong tapat. Ang tunay na Kristiyano ay hindi ang taong sikat, kundi ang taong nanindigan para sa tama. Ang tunay na Kristiyano ay hindi ang taong maraming kaibigan, kundi ang taong hindi tinatalikuran ang katotohanan kahit walang sumusuporta. Kung babalikan natin ang ating buhay, baka may mga pagkakataon na tayo naging Herodes. Marupok, takot, at sunod sa kagustuhan ng iba. Baka may mga pagkakataon na tayo naging Herodias, galit sa tinig ng katotohanan. Baka may mga pagkakataon na tayo naging anak, na paggamit ng iba. Ngunit tinatawag tayo ni Kristo na maging Juan, tapat, matatag at handang magsakripisyo alang-alang sa kanyang kalooban. Mga kapatid, ang buhay na Kristiyano ay hindi laging madali. Ngunit ito ang hamon ng Ebanghelyo. Huwag tayong matakot sa katotohanan sapagkat ang katotohanan ay nagpapalaya. Huwag tayong mangamba kung mahirap sapagkat kasama natin ang Diyos. Huwag tayong manghinayang kung may mawawala sapagkat ang gantimpala ay buhay na walang hanggan. Tanungin muli natin ang ating mga sarili. Sa ating buhay ngayon, tayo ba'y namumuhay sa katotohanan kahit mahirap? O mas pinipili nating manahimik at sumama sa mali para lamang manatiling ligtas at komportable? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, aming Panginoong Jesus, bigyan mo kami ng lakas ng loob na mamuhay sa katotohanan. Tulungan mo kaming hindi matakot sa hirap at hindi matinag sa tukso ng kapangyarihan at kasinungalingan. Gawin mo kaming mga saksi ng iyong liwanag, tulad ni San Juan Bautista,
na nag-alay ng buhay alang-alang sa iyong pangalan. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.